to be continued sa istorya about my father. So, yung papa ko po ay kahit hindi po yan nagsuporta sa amin sa pag-aaral ng college, nire-respeto pa rin namin siya. At noong nag-aral kami ng college, doon kami sa lugar niya nag-aral kasi gusto din namin. So, yung papa namin, pumupunta yun doon sa boarding house namin kasi kilala niya yung may-ari ng boarding house. At nalaman niya kasi inikot-ikot na lahat ng boarding house doon kasi kilala niya nga mga boarding house doon kasi taga doon yung papa ko eh. Kaya nalaman ng papa ko na doon kami nakitira, lagi na siya pumupunta doon sa amin, nagtatambay. Tapos, pag kumakain kami, pinapakain naman namin siya. Ang ayaw lang namin ay hinihingian kami. Siyempre, sinasabihan namin na, imbis na kami yung manghihingi sa'yo, siya yung nanghingi sa amin. Pero di naman bibigyan. Tapos, so sinasabihan namin na dapat tumutulong ka kasi para magaan ba yung para hindi ba mabigat kay mama yung kasi siyempre tatlo kami nag-college. Parang tumatawa lang siya. Tapos pinagsasabihan kami na edi kung hindi na kaya ng mama mo, edi mag-stop daw kami at magtrabaho na lang daw kami, magkasambahay na lang daw kami. So doon kami naiinis sa papa ko. And then yung, di ba yung about na hindi ko siya binigyan ko ngayon na December. Kasi nung time na yon na nung sinabi, nagjo-joke lang ako sa kanya na paano yan magre-resign na ako sa trabaho. Sinabihan pa naman niya ako na edi mamasura ka na lang para magkapera ka. Sinabihan niya ako. So parang na-offend ako kasi siyempre nire-respeto namin siya tapos pagdating sa amin parang wala siyang respeto. So kaya sinabi ko yun sa kapatid ko na ganito ganyan. Si papa nakausap ko ganyan. Sabi ng kapatid ko na ganyan naman talaga si papa, wala naman yan bago. Kasi dati pa naman talaga ganyan si papa, wala talaga yung respeto sa atin. Imbis na siya dapat ang maganito ganyan. Pero parang tayo yung nag-a-adjust sa kanya. Pero nirespeto pa rin namin siya. Yun nga lang, yung mga dalaw kong kapatid, hindi siya binibigyan kasi mas binibigyan namin ng yung mga nagsuporta sa amin at yung mga nagsakripisyo sa amin, lalo na lolo't lola ko. Tapos yung mama namin, hindi naman nanghingi mama namin kaya may trabaho naman. So, yun po yun guys. Hindi kami nagtamis sa galit sa kanya. Pero yung papa ko, di ko talaga binigyan noong December kasi na-offend ako, nasasaktan ako sa sinasabi niya. And then, pero bibigyan ko naman siya. Pero binigyan ko lang siya ng lesson na hindi lahat ng panahon makakabigay kami. Kasi ikaw pa naman mag-demand sa'yo na padalhan buwan-buwan. Siyempre, hindi naman pwede. Kung nagasuporta pa siya sa akin, kahit buwan-buwan, kahit kinsinas, hindi buwan-buwan, kinsinas pang bibigyan ko siya. Pero hindi mas importante sa amin yung nagsakripisyo sa amin kaysa sa kanya. 'Di ba?